You're worried. Worried for you. Sabi mo safe dito, so you don't have anything to worry about. Nilalok na ni Vanjie ang pride niya para makiusap sa mga nagsusugal na kalugar nila para umutang sa pagpapagamot ng kanyang asawa. Sinumbat sa kanya nang akala nila ay big time siya na ngayoy nangungutang na. Pinaliwanag naman ni Vanjie na may sakit si Mario na hindi niya alam na saktong pauwi na si Renz kaya nakita siya ng anak niya at dinig niya ang pakikiusap niya. Sinabihan pa si Vanjie na si Dante ang utangan niya pero giniit niyang madami na siyang utang sa kanyang kumpare. Dahil dito ay sinabihan nila si Vanjie na baon na siya sa utang kaya wala na siyang pagkukunan ng ipampabayad niya kapag pinautangan siya na agad namang sinabi ni Vanjie na siya na ang bahalang gumawa ng paraan basta pautangin lang siya. Hindi nila pinautang si Vanjie na sinumbat pa nilang ang yabang niya noong naka-abroad na siya pero ngayon wala na siyang sinasabi. Awang-awa si Ren sa sandaling yan sa nanay niya kaya hindi siya tumuloy sa bahay nila kundi kinontak niya si Vanna. Nag-antay ang binata sa isang restaurant na masaya siya nang dumating ang dalaga. Agad tinanong ni Vanna kung bakit siya nag-chat sa kanya. Giniit naman ni Renz na hihingi siya ng tulong dahil nagbabaka sakali siyang baka may alam ang dalaga na pwede niyang pasukang trabaho na kahit ano ay willing siya dahil kailangan nila ng pera. Sinubukan na lahat ni Renz na mag-apply sa mga hospitals pero dahil sa kagagawan nila Sandra at Franco ay walang tumatanggap sa kanya. Sinabi pa ni Renz na hindi na niya alam kung saan siya lalapit sa mga sandaling yun. Agad namang sinabi ni Vanna na babalitaan niya ang binata na agad namang nagpasalamat si Renz sa sandaling yan. Nakangiting sinabi ni Vanna na malakas si Renz sa kanya sabay tinanong kung kumusta na sila ni Sandra. Giniit naman ni Renz na ayaw na munang pag-usapan ang tungkol sa kanila ni Sandra na ang importante sa kanya ay maipagamot niya ang kanyang tatay. Giniit ni Vanna na may doktora siyang kilala na private clinic ang hawak niya na agad namang sinabi ni Renz na kahit anong trabaho ay kaya niyang pasukin. Sa kabilang banda naman ay galit si Sandra kay Gwen dahil hindi pa rin siya pinapansin ng kapatid niya na pati si Gwen ay galit na din sa kanya. Nagpaliwanag naman si Gwen na hindi siya galit sa kanya pero galit siya sa mga ginagawa niya. Sinumbat ni Sandra na mas kinakampihan pa niya si Jerry kesa sa kanya, sabay sinumbat niyang siya ang kapatid niya. Binara siya ni Gwen at sinabing ang Sandra na kilala niya ay hindi niya kayang manakit ng ibang tao. Dahil dito ay galit na sinabi ni Sandra na ang gusto ni Gwen ay okay lang na sila Jerry ang manakit sa kanya pero siya ay wala siyang karapatang manakit ng ibang tao. Sinigawan pa niya si Gwen na manluloko silang lahat na ginawa siyang walang kaalam-alam at pinaikot nila ang ulo niya na ganun din ang ginagawa nila kay Gwen sabay sinabihan niya ang kapatid niyang huwag siyang magpauto sa kanila. Dahil sa lakas ng boses ni Sandra ay pinuntahan sila ni Matt maging si Christina na galit na sinabihan ng kanyang daddy si Sandra na tumigil na siya. Dahil dito ay pakiramdam ni Sandra ay panig si Matt at Gwen kila Rose kaya naglayas na naman ang dalaga. Samantalang sosuportahan naman ni Christina si Sandra sa lahat ng plano niya dahil gusto niyang mapabagsak si Rose. Mas lalong magkakalapit naman sila Matt at Rose dahil magtutulungan sila upang maisalba ang bata sa sinapupunan ni Sandra. Habang mas titindi naman ang galit at selos ni Christina kay Rose. Tuluyan na kayang mawawala ang batang inosente sa sinapupunan ni Sandra dahil kinakain na siya ng galit niya at paghihiganti. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Unbreak My Heart dito po sa aking channel. Patuloy lamang po manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.